riches gain, I count vast loss. Ito importante. And poor concept on all my pride. Thank you very much. At ang sabi sa Romans, tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin, tayo ay niligtas sa pamamagitan lamang ng grasya at sa pananampalataya na ginawa ni Kristo sa krus. Wala pwedeng magyabang. Wala tayong pwedeng pagmayabang, no? Kundi ang sabi dito, let's end our singing with this sa ano na to, sa truth na to. Sabi sa Philippians 3:7, but everything that was a gain to me, I have considered loss. Kasi ang pinaka-importante para kay Paul is sino? Makuha niya si Christ. Kung mamatay siya dito, it's a gain kasi makakasama niya si Christ. Kung hindi man, it's a gain pa rin. Bakit? Makakapagsilbi pa siya para kay Kristo. Amen? Bigay pa natin kay Pastor para sa message ng gabi. Okay, magandang gabi po sa bawat isa. At sakto talagang wala naman po tayong ibang asahan kundi talagang tayo ang haligi ng simbahan ito. Pagdating sa prayer warrior, tayo yung mga talagang laging nandyan. Tayo po ay magsitay, basahin natin ang Psalms 116, 1 to 11 po. Medyo marami rin yan, pero hanggang 11 lang tayo. 116 ang Psalms at 1 to 11. Okay. 116. Siguro dahil 19 lang pala, ubusin na natin. 19 lang naman. Okay. Basahin po ng kabila yung verse 1 at sasagot po ang verse 2 ang sa aking kanan. Psalms 116 verse 1. Kung ready na po kayo. Ready, begin. So, tungkol sa panalangin po, verse 2, because therefore I will call upon him as long as I live. Verse 3. Then I called upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. And the Lord preserved the simple. I was brought low, and helped me. Eight, for thou hast delivered me, soul from death, mine eyes from tears, and feet from falling. Verse 10, I believe, therefore have I spoken, I was greatly afflicted. Verse 12, ito po yung pinaka-key-verse natin, verse 12, what shall I render unto the Lord for all his benefits towards me? I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. O Lord, truly I am thy servant, and the son of thine handmaid, thou hast loosed my bands. Okay, against prayer pa din, verse 18, I will pay my vows unto the Lord, now the presence of his people, and the courts of the Lord house in the midst of thee, O Jerusalem, pray ye the Lord. Sa gabi pong ito ay ang pamagat ng ating titingnan dito from verse 1 to 12 lamang kung ating titingnan. Pero mayroon pa po sa dulo, gagamitin pa natin yung verse na yon, ay God's dealing graciously. Bakit tayo inaasikaso ng Diyos? Pero kung hindi lamang sa kanyang kahabagan at kaamuan at lahat ng pagpapasensya, siguro hindi tayo tatagal eh. Kaya ang sinabi niya sa 12, ano ang isusupli ko? What shall I render? Po, tayo po'y manalangin. Nalagay lang Diyos, salamat po sa gabi ito, salamat po sa Bible study kanina, na kahit kunti ay naunawaan naman po ng karamihan at na-absorb. Salamat Panginoon sa pagkataon na makapagtrabaho ang inyong lingkod po sa ganitong pagkataon. I-bless mo po ang aming mga members na lahat po kami mayroong mga trabaho, gawain sa Bible study, maging ang aming mga kasama sa bahay, na para Panginoon ay nagmamalaki na sila, na kaya na nila. Panginoon, gamitin mo pa rin kami sa kabila ng aming mga katigasan, ng aming mga
pagiging mga nagmamalaki, nagmamayabang, Panginoon, dahil sa kahabagan mo, dahil sa dinidil mo kami araw-araw ng gracious promises mo. Salamat, Panginoon, na sa kabila ng aming mga hindi nakikita, na ang Diyos ang kumikilos, ang Diyos ang nagpapagal, ang Diyos ang nagpapatawad, ang Diyos ang nagmamahal. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. At ito po ay matungin natin itong bagay. From verse 1 to 6 ay ang rason bakit ang Diyos, okay, why God dealing us graciously. From verse 1 to 6, makita niyo yung mga rason kung bakit tayo ay inaasikaso pa rin tayo ng Diyos kahit ang titigas na ating mga ulo at minsan nagpapabaya, minsan nagmamalaki. Pangalawa po sa verse 7 ay dito ko nahinati po ito. Pangalawa ay returning to rest because of God's grace. Nagkaroon tayo ng pagkatiwala na kung ang pangako ng Diyos ay nandoon at ginagawa niya, bakit hindi pa natin itiwala lahat sa atin ang ating lahat sa Kanya? Po. Pangatlo, from verse 8 to 19, pero ang verse 12 doon ang pinaka-key verse natin, okay, rendering to God all of His benefits. O gawin natin mga benefits, yung mga graces yun eh. Yung grace after grace na dapat pinalo ka na ng Diyos, pero grasya pa rin ang ini-implement niya sa atin kahit tayo ay mga nagkukulang. Kaya ito po ang ginawa ko sa number 3 from verse 8 to 9, 19 or verse 12, rendering o pagsukli sa Diyos sa lahat ng kanyang mga benefits o lahat ng kanyang mga graces na ginagawa sa atin. So dito natin mapansin sa una po, from verse 1 to 6, ang sabi po doon ay napakahalaga ng sinabi na ito ng writer na ito sapagkat ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao sa anumang pagkakataon, sa kanino man, sa panahon ngayon, ang gracious dealings ng Diyos ang ginagawa sa bawat isa sa ating mga unworthiness. Kahit hindi tayo nararapat, kahit hindi tayo nababagay, kahit tayo mga karumal-dumal sa mata ng Diyos minsan, pero ang kanyang pagdeal sa atin araw-araw ay hindi nagbabago. Kahit unworthy tayo, minsan nagagamit ka, nagkukwento ka sa isang tao, kahit unworthy ka, nakagawa ka ng mali, pero ginagamit ka ng Diyos makapagkwento sa isang tao na si Kristo ang dahilan at paniwalaan upang magkaroon ng kaligtasan. So, yun po ang isang grace na ipinamana sa atin ng Panginoon na habang tayo po ay araw-araw ay lumalakad sa buhay na itong marumi, nagiging tayo mga unworthy sa mata ng Diyos, pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos ay nagagamit pa rin tayo. Ano pa po ang mga bagay na pwede nating ibalik pagkatapos na ginagawa sa atin ng Panginoon ito? Na tayo po ay imbis na tayo ay pabayaan ng Diyos, hindi. Bago tayo magkasala, gumagawa pa rin siya ng paraan na inilalayo ka, ginagamit yung banal na Espiritu para tayo palalahanan. May mga verses na kikling na sa ating maisipan na, dapat pala hindi ko yung ginawa. Kaya nga sabi ng 1 January na kapag tayo nakagawa ay He is faithful. Doon na lang sa faithfulness ng Diyos, minsan nakakaya din na tayo, panay lang natin gawa ng hindi maganda sa kanyang mata, pero ang Panginoon ay everyday, ganun pa rin kanya ginagawa. Inilalayo tayo sa mga kapahamakan, inilalayo tayo sa mga pagkakasalang mabibigat, kaya ang dealing niya sa atin everyday ay grace at grace pa din. So, marami tayong utang na tutuusin Ang dami nating utang sa Panginoon. Totoo naman po yun Unang-una, yung hininga nating hangin Kung hindi lang siguro ang Panginoon ay mahabagin, ay inalis ng oxygen, hindi na tayo nakahinga. So, ang dami nating dapat itingnan naman, dami nating utang. Sabi nga ni Pablo, I am a debtor doon sa mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. Pero sa atin naman, kung titingnan natin, ang dami nating pagkukulang, ang dami nating mga utang sa Panginoon na minsan ay doon sa pangako niya, yung sabi niya, huwag kayo mag-alala bukas. Tayo na may nag-iisip kahit ako man, siyempre nag-iisip Kasi mga promises lang ang ginagawa ng tao. Hindi natin alam kung ano mangyayari kailan bukas. Malay mo, sumablay, di ba paano ka? Di ba? So, minsan may nag-aalala din tayo, pero yun po ang paalala ng Diyos sa atin na habang tayo nag-iisip, bakit yung mga ibon, hindi naman yung nagtatrabaho, hindi pinababayaan ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag ang ating pananampalataya nag-decline, ay siguro ang Panginoon naman ay pababayaan ka muna na ganun ang kalagayan mo hanggang sa matuto tayo na magtiwala sa mga pangako ng Diyos. Kaya sa lahat ng mga bagay na ito, ay ang pagkukulang talaga ay sa tao at hindi sa Panginoon. So,
ang Diyos ay patuloy pa rin na pinapractice niya ang kanyang mga karakter bilang siya po ay omnipotent, powerful, at nangakong Diyos, at siya po ay mahabaging Diyos. He is loving. Ano po? Yan po isa sa karakter niya talagang hindi nawawala sa bawat taong madalas nagkukulang. Ang application agad ng kanyang karakter ay loving God. Ano po? Hindi, gracious God. Pero galit pa rin siya sa kasalanan. Ano po? Pero ang isang bagay na maganda rito, sabi ba ng Panginoon, I will never leave thee. Isa sa bagay na sa mga magagawa ang malalaking kasalanan, inilalayo ka pa rin sa pamagitan ng pagpapaalaala ng Banal na Espiritu na nakatira sa atin. So dito ay tingnan natin po ang isang, dalawa lang na bagay na tingnan natin dito sa verse 1 and 2. Kung napansin niyo po dyan sa verse 1 and 2, okay, sabi niya, He has heard our voice and supplication. Sabi ng verse 1. Okay, nag-uumpisa na akin lang. Because He hath heard my voice. Ang yung pong word na I love the Lord. Ako, tingnan natin itong word na I love the Lord. Bakit kaya? Okay. Sa verse 1, mapansin natin dyan, kailan nandito na ako sa kaman ko nakatake. Dali lang. May uod na pumasok. Grabe uod. Okay. Yung word na He hath heard our voice in supplication, yung ating mga panaghoy sa panalangin, yung ating mga pakikusap sa Diyos, yung word na I love the Lord, ito po yung isa sa elemento ng isang tao bago siya humingi ng anuman sa Panginoon, nag-worship muna siya sa Diyos. Kaya ang sabi niya doon, I love the Lord. Ano po? Yun yung ating titingnan dito sa unang verse, sa first 1, 2, 3, 4. First 4 word, sa verse 1, na ang sabi diyan, I love the Lord, ito po yung pinaka-pure na worship. Hindi mo gagawin na magsamba ka sa Lord, Panginoon, kung dalawang ano ka lang, kung para bang pang ano mo lang ito, panakit butas, panakit ano lang. Hindi po magagawa natin ito sapagkat kapag ka ang isang tao ay madalas iniisip niya ang Panginoon, ang kanyang puso ay laging kinakausap ng Holy Spirit na nakatira sa kanya. Sabi ba ka, nung last Sunday, doon sa na-preach natin, na kapag ka ang isang nagsasabing Kristyano, matagal na siyang Kristyano, at nabaptize na siya, bago na ang kanyang mga kaisipan bago na ang kanyang puso, bago ang mga desire niya, at ang desire niya number 1, dahil mahal niya ang Panginoon, number 1 na desire niya ay ang mag-worship. So therefore, kung mahal niya ang Panginoon, nag-worship siya, sabi ng writer, I love the Lord because He heard my voice and my supplication. Yun po ang katibayan na dito ay mapansin natin. Okay, thank you. Sa ilong ko lalagay. Sa ilong ang ano ko, hindi sa bibig. Alamig ko na rin, baka mawala. Okay. Ang isa pa pong mana natin dito na maliban na ito po ay isang elemento, isang pinaka-pure na worship, ay ang genuine worship, ang mapapansin natin dito, sabi ng verse 1 pa rin, sa pangalawa o pangatlong linya, sabi niya dyan, and heard my supplication, isa sa pinakikinggan lang, mga kapatid. Siguro naman kahit kayo, pag-isipan nyo maigi, sa tingin niyo, di ba, nung isang araw na dumating ang Panginoon sa templo kasama yung mga disipulo, may dalawa doon na nagpipray. Ay yung isa, mabilasik yung isa, sabi, tumayo pa sa bangko, sabi, Panginoon, ako'y naggaganito, ako'y ganito, hindi ako katulad nito. Pero alam niyo, ang sabi ng Panginoon, alam niyo kung sino pinakinggan, yung nandun sa sulok, hindi nga siya nakakatingala, dalayan siya. So yun po ang isang bagay na pinapakitang isang genuine worship dito sa verse C na sabi diyan, He hath heard. Ano po? Ang pinakikinggan ng Panginoon lamang ay ang mga taong, okay, mayroong malusog na espiritual na kalagayan sapagkat ang banal na espiritu ay nakakakilo sa kanyang buhay. Hindi yung siya ang nasusunod at ang banal na espiritu ay malungkot. Yan po ay mapapansin natin dito sa pagkasulat din sa verse 1 na sabi niya, and hear my voice and my supplication. So therefore, yung worship ditong mapapansin natin, yung pagsamba dito,
ay maliban na ito ay isang pure na worship. Pangalawa, ito po ay genuine, ano po, totoo. Pure, genuine pa. Matindi, ano? At ang mga taong pinakikinggan ng Panginoon, ayon lamang, pag tinignan ng Diyos sa kanyang puso, ang Diyos ay nalulugod. At hindi siya ang nakikita, kundi ang glory ni Jesus na sa kanyang puso. Ano po? Si dito po ay ang nagmumove sa kanya, okay? Not the flesh, okay? Kundi ito ang banal na espiritu nangingibabaw. Kasi yun na nga yung lagi binabanggit ng mga tao, matagal na akong Kristyano. Okay, pero sa maliit na paraan, sa maliit na problema, tinatalikuran ang ministry. Oh, nasaan ang Holy Spirit na nagbago ng puso mo, ng desire mo, ng kaisipan mo, ng iyong pananaw? Hindi, totoo yun eh. Ibig sabihin, ang nangingibabaw sa iyo ay ang laman. Ang tawag doon ay carnal Christian. Hindi ko alam kung ginagamit pa yan sa panahon ngayon dahil wala naman na dapat na yung old nature eh. Dapat hindi na yun eh, kasi binayaran na ng Panginoon yun sa krus eh, di ba? Bago ka na nga eh, wala na nga yung old nature. Bakit yun sabi? Kasi yung old nature ko hindi na po pwede. Number 2, hindi lamang po ito, that He has heard our voice and supplication. Maaga pa eh, no? Maaga pa. Letter B, sabi doon sa verse 3, 4, 5, and 6, mahaba-haba na po ito. Verse 3, the sorrows of death compassed me, and the pains that had hold me, I found trouble and sorrow. Ang dami talagang nangyayari sa writer. Ano po, sinulat niya ito. Verse 4, then called I upon the name of the Lord, O Lord, I beseech, deliver my soul. Yung pong Lord dito, ay yung Adonai, Yahweh. Yan po yung mga tawag ng Panginoon. Dalawang Lord kasi ang ginamit dyan eh. So magkaiba ang ibig sabihin niya pag inulit yan. Ang sabi dito ng word na sinabi niya, I beseech thee, deliver my soul. So yung dalawang kapangyarihang ito ng Diyos, yung dalawang kanyang pagiging makapangyarihang Diyos, na naglalang ng langit, na naglagay sa iyo ng buhay, nag-create sa iyo, alam nyo, yung tinatawagan niyang ito, matindi ito eh. Hindi lang ito ordinary na tinatawagan niya sa verse 4. Verse 5, gracious is the Lord. Another Lord ito. Kung hindi ko na ito tinignan kasi hahaba ang aking i-deliver sa inyo. Ang tatlong Lord na ito, sinisigurado ko po sa inyo, ay iba-iba ang meaning nito. Bakit? Dito po pagdating sa verse 5, sabi ng verse 5 sa Tagalog, okay, mapagbiyaya. Tapos righteous, matuwid eh. Di ba yung laging ginano sa people? Ang Panginoon, ang Diyos naming maawain. So napaka lalim na hindi ito maunawaan ng ordinaryong fleshly Christian na yung nangingibabaw ang kanyang pusong laman eh. Hindi niya ito maunawaan. Bakit? Ang nainawaan niya, ako ang magaling. I am better than them. Mas magaling ako kaysa sa kanya. Ganun ang isang taong ang puso niya ang nasusunod at hindi ang spiritual na puso. Sabi dito ng verse, gracious is the Lord. Pangalawa, and righteous. And God is merciful. Lahat ng kanyang karakter ay binabanggit. Bakit po? Sapagkat ang pangatlong elemento ng pagsamba ay sinasabi nito ang kanyang excellency, ang kanyang kataas-taasan, makapangyarihan, naglalang, at sa kanyang boses at sa kanyang salita lamang nangyari ang lahat sapagkat sa isang gano'n lang ng Diyos eh. Pero dahil sa kanyang pagiging matuwid, kahit tayo'y masama, kahit tayo'y mga nagkukulang, nagkakasala, alam nyo yung kanyang daliri, hindi niya ginagalaw dahil mahal niya tayo ayon sa kanyang pagiging gracious na Diyos. Sabi po niya sa panghuli, Diyos namin na maawain. Ang akala ng mga unsaved, sabi niya, para sa aming lahat yan. Hindi mo nga alam kung related ka sa Panginoon, tapos i-claim mo. Lalo naman po itong mga Kristiyanong nangingibabaw ay ang laman. Kiniklaim din nila eh. Kaya lang ang problema, yung sign, yung palatandaan ng isang tao ay nag-worship sa Diyos kahit ano ang kalagayan niya, ay nakikita, nagmamanifest ang banal na espiritu na nasa kanyang puso. Unang-una, may bunga ang banal na espiritu, di ba? Ano ang bungang una ng banal na espiritu? Ano?
Tapos yung kapatid mo na nga, hindi mo pamahalin. Naging dahilan para lumayo ka. Ha? Anong klase? Di ba? Pag-aralan nyo maigi. Simple lang na nainis ka sa kapatid mo. Tapos dahil doon, lalayo ka na sa Panginoon. Aalisan mo na yung ministry mo. Ha? Kristyano ka ba talaga? Ayun po ang kahalagaan sa tatlong itong binanggit yan eh. Gracious is the Lord. Mabuti na lang mahal ang Diyos dahil sa kanyang kahabagan. Una, binuhay ka sa patay naman tayo lahat eh. Lahat naman tayo bulok eh. Binuhay tayo ng Holy Spirit by His grace. At pagkatapos nang mabuhay ka, naunawaan mo, binigyan ka ng gift of faith. Ang faith na ito binigay ng Diyos, galing sa Diyos yan. Kung bakit tayo nagkakaroon pananampalataya, hindi naman galing sa tao yun eh. And that is the second one. He's a righteous God. Kaya dito mga kapatid ay napakalalim na dito po ay bakit ang Diyos nagdidil sa atin graciously dahil sa kanyang karakter. Ang tatlong pangalan ng Diyos, napakalalawak po niyan. Pag yan iisa-isahin natin, abutin tayo ng ilang oras yan. Now, yan po ang ating mapapansin dito sa verse 3 to 6. The excellences of His name. Ayun lang, sabi niyang, I am, di ba? I am the bread of life. I am the way. I am the life. I am the good shepherd. I am the door. Ang daming ng pangalan ng Panginoon, yung pong I am na yun. Sabi ng na Moses, sabihin mo, I am He. Ay nung hinuhuli ang Panginoon, sabi niya, sino ba rito sinasabi Kristo? Ako siya. Tumba sila lahat. Nakita niyo kapangyarihan na ito. Tapos ngayon, at ang mga tao ay dahil sa kanilang pagiging natural na tao, okay? Pero ang Diyos, binigyan sila ng mga bunga ng Banal na Espiritu upang sila ay makaunawa. Now, bakit po natin mababanggit ito? From verse 3 to 6, parang ini-illustrate niya ng writer ang nangyari kay Kristo. Sino ba si Kristo? Jesus. Siya po yung second person sa one and three person God. Bakit po? Nung siya po ay mabuhay na mag-uli, naalala niyo? Di ba lagi minukwento sa pulpitong ito na yung mga taga-Imawas naglalakad, sumama ang Panginoon, nila kilala. Di ba? Ito po ang problema sa mga nagsasabing Kristyano ngayon. Pero nila kilala ang Diyos nila eh. Ang kanilang kaisipan at ang kanilang puso na hindi, ako ito eh. Iba ako. Kaya sila po ay namumuhay sa kanilang mga sarili na para bang hindi na ang Diyos, wala nang kapangyarihan sa kanila. Dito lang po sa verse na itong binanggit natin na tatlong pinapakita ang karakter ng Diyos. Yung lahat ng Lord na yan, kung titignan natin mga meaning yan, sa Aramaic, sa Hebrew, sa Greek, iba-iba ang ibig sabihin yan, sapagkat unang-una po dito ay ang pagkabuhay ng Panginoong na magmuli sa pangatlong araw, okay, inilista niya ang mga virtues ng Diyos nung siya po ay nabuhay na mag-uli. Ano po yun? Okay? Yung ano po, yung God is gracious, di ba? Namatay siya. At nung mamatay siya, nagkaroon tayo ng buhay, di ba? Yun po kasi ang kapalit sa krus eh. Nung siya po ay, ang Diyos ay righteous, okay, lahat ng ginagawa niya, okay, ay lahat ito tungkol sa pananampalataya. Bakit po? Sapagkat ang lahat na sa kanya nananampalataya ay nagkakaroon din ng righteousness. Dahil sa faith na yon, ay tayo po ay nagiging Christ-likeness. So yun po ang mga pinakita din nung siya po ay nabuhay na maguli sa Panginoon Jesucristo, na siya po ay gracious, siya ay righteous, siya ay merciful, at punong-puno ng compassion. Naalala mo kasi bago siya ipako sa krus, umiyak siya dahil nakita niya ang mga taong ito na walang pastor. He is full of compassion, he is merciful. Yan po lang ibig sabihin ng merciful eh. Meron siyang awa at habag. Nagkakaroon po siya ng ano sa mga tao na po. And the Lord preserve the simple. Yung mga simpleng tao, yun ang kanyang pinipreserve eh. Mas mahalaga sa kanya ito kaysa doon sa mga nagmamalaki. Okay? So, kaya dito po ay, ang pangalawa, he was granted as a great deliverance from verse 3 to verse 6. Siya po ang talagang deliverer dito. Kaya sabi niya baga dito sa verse na ito, ang sabi ng writer, the Lord preserveth the simple, I was brought low and helped me. Sa verse 6. Kaya dito po natin makikita na
ang Diyos po nagpe-preserve sa atin po. And then in the case of the Lord Jesus Christ on the cross, ano po, ito po ay He preserved the sinner. Sa pamagitan ng nung mamatay siya sa cross, nagkaroon tayo ng buhay at tayo po ay papunta na ng langit. Hindi na po tayo papunta ng impyerno. He preserved. Okay, sabi niya ng verse 6, the Lord preserved the simple. Okay, and yung mga gullible, yung mga alam mo, mga Kristiyanong totoo, madaling madaya, madaling maloko. Kasi mga ang puso niyan, mga mababait yan eh. Gullible o gullilist. Ano po, ang sabi dito, yung mga walang makukuhang tulong, ito yung mga iniingatan ng Diyos, yung mga helpless. Okay? God save His people when they are in danger. Iyon po ang maganda. Kapag tayo po ay laging tumatawag ayon sa verse 1, okay? Dahil mahal mo ang Panginoon, lagi ka nagsasamba sa Kanya. Kahit bago tayo bumaba ng bahay, di ba? Bago tayo lumabas. Yung pagtawag sa Diyos is isang paraan ng pag-worship. Kasi bakit po? Di ba? Tumatawag ka eh. Dito, tingnan niyo po dito sa verse 1 again. Balikan natin. I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Bakit niya minahal ang Diyos? Dahil pinapakinggan siya sa kanyang mga kahilingan dahil siya'y nagsasamba. Ano po? Sa Panginoon. Ano na po tayo? Number 2. Verse 7 na tayo. Okay? Returning to the rest because of God's grace. Verse 7. Sabi ng verse 7, return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with thee. Okay? For the Lord hath dealt bountifully. Doon lamang po ito sa mga taong talagang totoong nananampalataya. Paano yung nananampalataya ngayon, bukas hindi? Kayo po makapagsasabi, ngayon nananampalataya siya, bukas hindi na. May sinabi sa James ang uri ng mga tao ito ay para mga water lily. Hindi po sila ng Panginoon mabibigyan ng guarantee na sila po ay bibigyan ng pag-aaruga. Maliban na yung kanilang kaisipan ay mag-matured. Sapagkat bakit po? Ay itong pagkakataon na kanilang pananampalataya na para ba silang mga water lily, parot parito, pag magaling, doon na sila. Dapat silang magkaroon ng bunga. Kung totoong may Holy Spirit sila, ang banal na Espiritu, bibigyan ka ng patience. Ang daming doon, kung susunod-sunod din yun, ang daming doon, ibinigay sa'yo para maunawaan mo na ang banal na Espiritu, dito ka pinapunta, para dito ka matuto. Ay, ang gusto mo, doon ka sa kabila. Paano ka matututo? So, yun po ang mga choices na mapapansin natin yan. Sabi doon, I return to your rest, O my soul. Ito yung agitation, yung trouble na ito, at ang kanyang anguish. Ang Panginoong Kristo, kung naalala niyo po, nung siya nasa krus, yung kanyang agitation, yung trouble niya, yung kanyang anguish, yung kanyang body pain, yung agony over extra suffering sa kanyang body, lahat itong feeling na ito na dinaanan ng Panginoon, we are in Christ. So therefore, dadaanan din natin ito So ito po ay, itong mga taong nasa paligid natin, minsan kontra sa atin. Katulad ngayon, may panahon na may mga issue tungkol sa kasamahan natin. Hayaan lang natin, dalagpas din naman yan Sapagkat bakit po? They are not against us. Hindi po sila laban sa atin. Laban sila sa Panginoon kasi bakit po? We are in Christ. Ngayon, kung ianin mo na sa atin galit yan, ay magagalit ka. Pero kung isipin mo, galit kay Panginoon yan, kaya ganyan yan. So walang problema. Ang sabi ng bunga ng Banal Espiritu, mayroon kang spirit controlled. Mayroon kang patience. Pero kung papatulan mo sila, ay wala kang bunga ng Espiritu Santo. Pinapatulan mo sila Alam mo naman na pag nagalit ang tao sa atin, dahil may Kristo ka, dahil na kay Kristo ka, galit talaga sa iyo yan, pero hindi yan sa iyo galit. Galit yan kay Kristo. Yun po ang katotohanan niya. Kaya dito po ay, return your rest, O my soul. Ibigay mo sa Panginoon, tapos na yan ng Panginoon sa verse 7, di ba? He has brought us into a marvelous fellowship with His people. And then, pangalawa, He has given each of us a place of great service. Biruin nyo na kapag siservice tayo, hayaan nyo lang sila mag-atake sa atin. Bakit? Mananagot din naman niya sa white throne judgment Di ba?
At unang-unang pananagutan niya, sa impyerno sila. Bakit? Hindi sila nakapaniwala at hindi sila naniwala sa Panginoon sa ginawa niya. Iyon talagang pupuntahan nila eh. Pangatlo, He has kept, okay, us when we were unworthy. Ay, totoo naman yun. Nung tayo yung mga hindi karapat-dapat, pero alam niyo, tingnan mo, kumakain tayo. 3 beses, isang araw, itong mga conscious sa katawan, minsan kumakain 1 beses lang. Tapos namamatay din. Diba? Ay samantalang tayo, pinapakain tayo ng Diyos 3 beses isang araw kahit wala tayong mga maayos na hanap buhay. Iyan po ang isang mga i-return, ibalik natin ang rest sa ating kaluluwa sa Panginoon sapagkat tinapos na ni Kristo yan eh. Kaya minsan tayo ay nag-aalala. Parang inilalagay natin sa atin ang kapangyarihan ng mga bagay, ng mga solusyon sa mga problema. Ibinigay mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon. Sabi ng verse 7, di ba sabi niya, bumalik ka sa iyong kapahingahan o kaluluwa ko. O sige, isipin mong bagay na yun, ibigay mo sa Panginoon yan. Di ba? Kaya sabi niya, ay sapagkat pinakitutunguhan ka ng may kasaganaan ng pangbiruin mo yon. Sa kabila na tayo unworthy, hindi tayo karapat-dapat, pero pinakikitunguhan ka ng naprarapat sapagkat ang kanyang 3 karakter. He is righteous, He is compassionate, He is merciful, He is gracious. Ilang po mga bagay na hindi mo na sukat yan maaabot. Kaya lang yung mga sobrang talino, mas marunong pa sa Diyos at sa Biblia, nagtuturo na kaya natin yan. Kung hindi lang po sa Panginoon, ay matagal na pong wala ang isinuman sa atin. Kaya lang, dahil ang Diyos ay gracious at He is compassionate. Napakaganda at napakabait at napakabuti ng Panginoon. Kaya dito po ay God has heard, okay, and delivered him now and enters into the well-earned rest. Okay? Itong mga hardship na ating natatagpuan araw-araw nangyayari sa ating mabuhay, sabi baga ng Bible, but for a moment, ay, minsan kasi nakakalimutan talaga tayo dahil sa ating pagiging, siguro minsan nag-ano na rin sa, paano na kayo bukas? May giyera, magulo sa Pilipinas, ito pa, may mga issue pa. Minsan talagang ang puso natin kakabay. Pero alam niyo po, pag naalala niyo, pag dumating ang Panginoon, isang kisap mata lang to eh. Sa isang kitap matang ganyan, bigla tayong magbabago, wala na po yan eh. At makikita mo ang Panginoon ng mukhaan, face to face. Kaya lang minsan nawawala tayo doon sa circulation na yun na ibinigay yun sa atin ng Panginoon para tayo patibayan. Sabi niya, if you are in Christ, you have the hope of glory. Ang gumagamit ito, mga charismatics na lang. Christ in you, the hope of glory. Minsan nawawala sa mga Kristyano, bakit? Nag-aalala tayo eh. So, ito po ay isang pagkakataon o isang katibayan o katunayan na ang mga nangyayaring ito sa ating buhay, mga hardship, mabilis lang ito, okay? Hindi ito pwedeng ikumpara, okay, kapag dumating na ang Panginoon. Okay? So, ang pinakapalapit po ay, sabi baga doon, kapag napalibutan na ang Israel ng kaaway, hindi pa rin tumitigil ngayon eh. Okay, mga Hezbollah na yan, sige pa rin. Plus yung mga karatig bayan, nag-away-away pa rin. Sabi baga ng Matthew 24, nasa mga pintuan na siya. Ibig sabihin, malapit na siyang kumatok. Kaya nga po kung minsan ay, hindi naman tayo sa sinasabing tinatamad, pero nagiging excited tayo na habang papalapit na ang Panginoon, lalong naging magulo ang mundo. Mga kapatid, tingnan nyo, di ba? Lumalabas na yung mga high-end na mga gamit, di ba? Dami. Yung cashless society, di na tayo gumagamit ng cash, puro lang card. Tapos yung nakalagay dito nila na infrared, sige na lang yun. Hindi na po yan, bago, luma na eh. Pero yan ay katibayan na ang lahat ng hardship na ito ayon sa verse 7, ay hindi na po yan magtatagal. Malapit ng Panginoon. Paano kami, pastor? Gusto ko pang mahawakan at maalagaan ng aking magiging baby. Hindi natin alam. Habang tayo naghihintay, nagtatrabaho, nangangaral, nagkukwento ng ating Panginoon na tagapagligtas. Yan ang dapat, hindi yung gusto mo kasi magpahinga. Hindi. Habang tayo naghihintay, ang naghihintay po, hindi na nakahiga.
Habang naghihintay, nandiyan sa may pintuan, o kaya pupunta ng airport kung may paparating. Ganyan lang naman ang naghihintay eh. Last but not the least, sapagkat baka ma-overtime ako naman. Sa verse 12, okay, dito na po yung pinaka-conclusion natin. Okay? Ano ba yung title natin kanina? Nakalimutan ko na din eh. God dealing graciously sa atin. Number 3, okay, rendering to God of all His grace, or pinalitan ko yung benefit ng grace. Bakit ang benepisyo? Grace yun eh. Alam niyo po ba yung binigay sa atin? Biyaya lang ng Diyos yun eh. Yung lakas natin, biyaya lang. Yung trabaho mo, biyaya lang ng Diyos. Akala mo sa'yo yun? Oh my friend, no. Sa isang pihit ng Diyos sa utak natin. Baka yung sa psychological test pa lang, bagsak na tayo. Pero yan po ay lahat, biyaya lang at bigay lang ng Diyos. Kaya dito po sa pangatlo, sabi doon sa verse 12, okay? Ano ang aking may susukli? Tama naman eh. Ano ang aking isusukli sa Panginoon? Sa ano daw? O, nakalagay naman sa lahat ng ano? Ano po yung kabutihan ng Diyos? Compassion, righteousness, grace, pag-iingat, protection, provision, lahat. Yan po yung mga all na yun eh. Okay? Kaya ang Diyos nagdidili sa atin every time, every minute, every day, every week, every year, lahat na lang mga kapatid. Sabi ng verse 12, papaano ko siya masusuklian? Well, isa sa nakita ko doon na hindi mo po pwedeng suklian talaga ang Diyos kasi mainsulto siya eh. Kaya mo bang bayaran? Hindi. Ang punto lang po dito, how can we measure up to it and fulfill it? Paano ba natin ito magagawang mapasalamatan siya? Okay, verse 13. Tingnan niyo po ang verse 13. Para mapasalamatan natin ang Panginoon, sabi ng verse 13, take the cup of salvation. Anong ibig sabihin nito? Okay? Isa sa elemento ng pagsamba. Di ba? Sabi ko kanina, hindi natin pwedeng i-repay ang kabutihan ng Diyos. Okay? Hindi natin kayang bayaran yon. Okay? Sapagkat kapag nirepay natin yun, na-insulto natin ang grace of God. Di ba? Hindi natin kayang bayaran ang grace. But there is an inborn desire. Ito po yung maganda eh. Sabi doon sa verse 1, I love the Lord. Mayroon kang inborn desire na pupunta ka simbahan, kahit nagalit ka sa isang tao, hindi mo yan titingnan kasi ang punta mo doon, mahal mo ang Panginoon, gusto mo siyang sambahin, at ano man ang naging pagitan sa iyo ng iyong kapatid, hindi mo yan naalalahanin sapagkat yan ay grace. Kung ang Diyos nagpapatawad, tapos ikaw hindi. Kaya ayun ang problema ngayon ng at least, naintindihan ko na ito nung araw, di ko naintindihan yan. Ba't kaya maraming nag-aalis sa simbahan? Dahil ba sa mahina ang management? Dahil ba sa ang pastor? Dahil ba sa mga kapatid? Hindi eh. Ang problema pala nila ay ang kanilang puso. Walang tamang bunga ang banal na espiritu sa kanila. Sa isang maliit na bagay, iniiwanan ang ministering binigay ng Diyos as a grace, as a gift. Alam niyo, pagkakataon lang na mag-serve sa Panginoon, hindi naman natin, deserve. Sino ba tayo para mag-serve sa hari ng mga hari? Wala. It's only by grace alone. Sa biyaya lang ng Diyos eh. Sabi ko nga sa iyo sa Old Testament, kung ganito ang itsura kong mukha, papatayin ako ng Diyos pag ako mag-preach eh. Bawal doon balangkas ng salita ng Diyos pag may itsura mo, hindi ka maayos, hindi ka pogi, hindi ka maganda. Ay, wala namang preacher na babae nung araw din eh. Nasa Leviticus yun. Kapag ikaw ay may diferensya sa iyong mukha, huwag kang magdadala ng salita ng Diyos sapag papatayin ka ng Diyos. We are not deserved. Understood tayo dito eh. Kaya lang dahil po dito, ilan po, aking itataas ang sarong ng kaligtasan. Bakit? Salamat sa biyaya ng kaligtasan. It's the grace of God na naligtas tayo. Itataas mo ito sa pagsamba. Hindi mo titingnan mga tao, titingnan ang Kristong namatay sa krus para sa iyo, para magpuri ka sa Kanya, upang ang Kanyang pangalan ay mapupurihan at ikaw ay pagpapalain. Ngayon, daming mga so-called matatagal ng Kristiyano pero ang utak nila
hindi pa binago ng Holy Spirit. Therefore, if any man be in Christ, he is what? Di ba? Kayo mismo alam niyo yan eh. Kung totoong binago ng Diyos yan, hindi yan mag-iisip ng masama sa church. Hindi yan mag-iisip ng masama sa kapwa kasi binago na ng Diyos ang isip niyan. Di ba? So dito sabi niya dyan, salamat sa kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. So tatapusin ko na po ito dito, sapagkat there is an inborn desire to respond to His grace. Sa lahat ng ginagawa ng Diyos sa ating buhay, lahat is grace after grace. Lahat yan. Okay? At pagkatapos ay yung appropriate way is to take up the cup of salvation upang ang pangalan ng Panginoon ay maitaas. To lift up the cup of salvation, ang ibig sabihin mga kapatid, to express the thanksgiving to the Lord for saving us. Yun po yung palang pagtaas ng cup. Panginoon, salamat sa kaligtasan. Okay? So, may cup dito, tama. Okay? Diruin mo, sino ba ako para iligtas? Yan po yung pagtataas ng cup. Now, calling upon the name of the Lord to make special acts of devotion and recognition of the greatness sa kaligtasan na pinagkaloob sa atin. So, balik po tayo. Verse 13, tingnan niyo po verse 13. Pangalawa, hindi lamang to take cup of the salvation. Number 2, yung pray dito is call on the name of the Lord sa verse 13. Balikan natin ang verse 9. Ang sabi doon, to walk before the world and the Lord in the land of the living. Ano po? Na tayo po ay lumakad sa Panginoon doon sa kalangitan. Yun po ang land of the living. Ito po ang land of the dead. Kasi po ang land of the dead is flesh, lupa, alabok. Yan po ang land of the dead. Ito, laman natin, patay. Patay yan eh. Pero ang land of the living ay ang kalangitan. Doon tayo lalakad sa Panginoon, sabi ng verse 13. Verse 14 and 15, pangapat, okay? Sabi ng verse 14 and 15, basahin lang natin. I will pay my vows unto the Lord now, unto the presence of all His people. Nasaan po ang mga people ng Panginoon? Di ba? Nasa church. Paano mo ang sabi dyan sa English, I will pay, magbabayad, di ba? Ng vow. Sa Tagalog. Okay. Tuto pa rin pala. Okay, tuto pa rin ko ang aking mga panata. Okay, sa Panginoon, sa harapan ng kanyang mga tao. Verse 15, verse 15, next. Mahalaga sa paningin ng Panginoon ang kamatayan ng kanyang mga banal. Pwede natin kami, yun ang literal yan, yung talagang kamatayan ng isang banal. Pero mga kapatid, minsan maalala natin, pagpatay ka na sa flesh, hindi mo na maalala yung dati mong ikaw eh. Yung bago na dapat eh. Yun lang ang ko dyan, sa akin lang yun, hindi yan nasa dyan. Okay? So, verse 17, okay, verse 17 hanggang na po tayo, huli, pang 18, ang sabi niya doon, to offer the sacrifice of thanksgiving. Tingnan niyo po yung 17 and 18, parehas yun may I will. Okay, saan po? In the congregation of God's people. So at least may nakita natin dito mga kapatid. Una, ay God's dealing graciously sa atin. Number 1, the reason why God dealing to us is graciously, dahil po doon na ang Panginoon ay mahal natin. Pangalawa, returning the rest because of God's grace and rendering to God of all His benefits to us. Kaya haro na mga kapatid, ano man ang nangyayari sa atin, huwag nating papadalhin doon sa emotion. Minsan talaga tao lang tayo, nadadala ng emotion, pero alisin mo yun doon eh. Hindi ka naman na yan dati dyan, binago ka na eh. Tapos balik-balik yun, natatalo ka, nakaka-apekto ka sa iba, alisin natin yun. Hindi yun maganda sa ating buhay sapagkat binago na nga tayo eh. Dapat ang nasa isip natin, ang nasa puso natin, lahat bago na eh. Lahat ay papunta ng langit. Okay? May nakita ka man na deformities, hindi natupad yung pinangako niya sa'yo, hayaan mo na eh. Tao lang din naman yan eh. So ang Diyos ka nakapapatawad, how much we?
So tayo po ay magsitayo at sana po ay may natutulungan po at may natutunan po tayo ngayong gabi tungkol dito po sa panalangin na ito sa Psalms 116. Let's pray. Nagilang Diyos, salamat po sa kami ito. Salamat po sa napagandang mga biyaya na lahat pala nang mayroon kami. Lahat pa rin ikaw po ang kumikilos. Ang iyong karakter ang nangunguna, ang pagiging gracious, righteous, merciful, passionate. Lahat po ito, Panginoon, ay wala kami nito, kundi sa iyo lamang, O Diyos, bilang ikaw ang Diyos na naglalang at ikaw ang nagbigay ng buhay. Salamat, O Diyos, na ikaw ang Diyos sa simbahang ito. Panginoon, ano man mga request namin ngayong gabi, sa muli po aming pong inihiling, kami magpupuri, magsasamba sa iyo sapagat mahal ka namin. Ayon po sa aming naintindihan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.